Ang pangalan niya ay Orange Avanzado at ang nickname niyang Orang ay bansag sa kanya ng kapatid na si Ricardo na kung tawagin niya ay Kado. Isusuko kasi nito ang lahat maging Candy lang ang palayaw. Bakla ang kapatid niya na mas babae pa ang kilos kaysa sa kanya. Meron siyang dress shop at doon umiikot ang kanyang mundo. Kung hindi ka gagawa ng paraan, aabot ka ng 30 na NBSB. May expire ang hymen mo nang hindi man lang napupunit. Laging iyon ang banat sa kanya ng kapatid noon nang magkasama pa sila sa bahay. Hanggang ngayon na hinaharap na nito ang life challenges sa Japan. Ang boss nito sa comedy bar ang nagdala dito sa Japan. At habang naroon, walang tigil ang pag-pressure sa kanyang maghanap na ng lalaki. Hanggang nabuo ang ideya sa malikot nitong utak na sumugod na raw siya sa kondo nito at magpaturo ng Intimacy 101. Racket daw ng indie actor na tenant ng kondo nito ang maging sex guru. Wala sanang balak si Orang na patulan ang kalokohang ideya ng kapatid. Pero kulang na lang ay araw-araw siya nitong tawagan para ipaalala iyon. Kapag natuto raw siya, saka siya bumalik sa crush niyang babaero next door, si Jason Machete. Macho guwapito si Jason pero saksakan ng babaero. Nagkamali ng pana si Cupido, natamaan si Orang. Hindi siya makamove on sa ilababong status kay Jason Machete hanggang inabot na ang edad niya ng mga huling petsa sa kalendaryo. Ininsulto nga lang siya ng loko. Para daw siyang patay na tilapia kung humalik. Hinding-hindi raw siya nito papatulan. Ganern? Malending sabi ni Kado. Itatayo raw nito ang dangal nila kaya kailangan ninyang putulin ang pagiging ignorante sa ganoong bagay. Bumangon daw siya at lumuhod kay Machete. Hindi niya nagets ang ibig sabihin ng siraulo kung hindi pa ito tumawa ng tumawa. Ang suwestyon pa ni Kado, kailangan daw niyang gumawa ng tagapagmana ng lahi nila. Magpabuntis na lang daw siya para may baby silang aalagaan. Tutal, wala itong balak na mag-anak. Napaantanda si Orang. Sa kakapush sa kanya ni Kado, nagulo na ang peace of mind niya. Hayun at nangako na siya sa kapatid na pupuntahan sa kondo nito ang sex guru, ang bida sa ningas, makamandag na apoy. Ang indie film na hindi niya natapos panoorin dahil hindi niya kinaya ang pagka-wild ng mga bida. Hindi ko nga tinapos yung pelikulang yun, Kado. Unang eksena pa lang napaka-wild na agad. Sa hagdan pa. Gapang kung gapang. Yung babae parang possessed, Diyos ko. Ang lakas ng halakhak ni Kado. At ang assurance nito na safe siya sa sex guru kahit pa saan sila umabot. Wala kang aalalahanin, sis. Bakla si Henry Cruz. Hayun, napapayag siya ni Kado na ituloy ang plano. Natatawang inihagis ni Henry ang cellphone matapos ang tawag ng isang kaibigan. Napapailing na naaliw siya sa pabor na hinihingi nito. Wala namang mawawala sa kanya kung papatulan niya ang kalokohang request. Baka nga magkaroon pa ng twist ang buhay niya. Katatapos lang ng sunod-sunod niyang trabaho. Balak sana niyang magpahinga sa tahimik na resort na paborito niyang puntahan. Pero dahil sa pabor na hiniling ng kanyang kaibigan, hindi na muna siya magbabakasyon. Tutal ay tsak na magiging saglit lang ang bakasyon niya. Kaya mas maiging gugulin niya ang oras sa pahinga at hindi sa paglalakwatsa. Ang totoong kailangan niya ay isang kasambahay na hindi siya aakitin. Gusto niyang magpahinga. Gusto niyang magpaalaga nang hindi siya pinagnanasahan. Gusto niyang magtago sa mundo. Gusto niyang matulog ng mahabang mahaba. At umasang isang magandang panaginip at hindi bangungot ang makakasama niya. Maalagang maid ang kailangan niya. Maid na hindi interesado sa katawan niya. Maid na mauutusan niyang magmasahe. Nasusunod ng walang mali siya. Trial wife daw ang kailangan niya. Sabi ng kaibigan niyang kausap kanina. May ipapadala raw ito sa kanya. Pero hindi niyon dapat malaman na pinakiusap lang iyon sa kanya. Padadalhan siya nito ng isang trial wife. Testing na asawa. Ilang minuto pa silang nag-usap
Pinakinggan niya ang maraming kwento nito tungkol sa babaeng pinag-uusapan nila. Pahaba ng pahaba ang mga kwento. Magaling talagang magsalita ang kanyang kaibigan. Nakuha ang atensyon niya. Nang sa wakas ay magpaalam na ito, may desisyon na siya pero pinili niyang wag banggitin sa kausap. Sa ikatlong araw ng pananahimik niya sa kondo, may dumating na isang bisita. Isang babae ang nabungaran niya nang buksan niya ang pinto. Nakaputing oversized t-shirt na may nakasulat na pulang mga letra. Fall in love when you're ready. Fall in love with me. Kupas na maong jeans ang pang-ibaba nito. Naitawag na ng gwardya sa baba kung sino ang bisita, kaya hinintay na lang niyang ipakilala nito ang sarili. Henry Cruz? Bungad ng babae. Henry Cruz ang screen name niya. Henrico Crisostomo naman ang real name. Tumango siya. Hindi inalis ang titig sa mga mata nitong may kakaibang kinang at sangiting hindi nga inaasahang makita. Orange. Pakilala nito sa sarili. Inilahad ang kamay na tinanggap naman niya. Kapatid ako ni Ricardo. Orang ang tawag sa akin ng lahat. Pero Reyna ang tawag sa akin ng mga sosyalin friends ko. Reyna, 'cause I'm the queen. Litanya nito. Henry had to admit that he was both amused and intrigued. Napatitig si Orang kay Henry. Starstruck siya. 3 times na mas gwapo sa personal ang aktor. Medyo malayo ang itsura nito sa pelikulang napanood niya. O baka dahil madilim ang setting sa mga eksenang kinatatampukan nito. Isa pa, simula pa nga lang ay hindi na niya iyon na ituloy halos. Henry Cruz? Paniniguro niya. Nag-react ang heartbeat niya. Hawak pa rin ni Henry ang kamay niya. Ang lapad ng kamay nito at ang init. Nilamon ang maliit niyang kamay. Kakaiba ang nararamdaman niya. Sa isip ay nakita niya na nawala ang lahat sa paligid nila. Silang dalawa na lang ang naiwan. Umulan ng mga puso sa pantasya ni Orang. Maniningil ka ba ng renta? Tanong ni Henry na nagpabalik kay Orang sa present moment. Nakatitig na sa mga mata niya ang aktor at nakangiti. Mukha namang hindi seryoso ang tanong. Baka gusto lang na may mapag-usapan sila. Hindi. Pwedeng pumasok? May importante akong offer sa'yo. Saglit siyang tumigil at napapikit. Handa na ba talaga siyang patulan ang mga kalokohan ng kapatid? Kakayanin ba niyang maging komportable kasama ang aktor sa isang bahay? Oo nga, bakla si Henry. Pero walang bakas iyon sa kilos nito. Ang galing-galing nitong magdala na kung hindi lang ang mismong kapatid niya ang nagsabi ng lahat, siguradong hindi siya maniniwala. Oh, I'm sorry. Come in, please. Niluwagan ni Henry ang pagkakabukas ng pinto para hayaan siyang makapasok. Nilingon niya ito nang nasa loob na siya. Nahuli niya ito na nakatitig sa likod niya. Napapangiti. Siguro dahil ang nakasulat sa likod ng t-shirt niya ay, I was just kidding. Don't fall in love with a goddess or you'll end up broken-hearted. Aktor si Henry, pero hindi iyon nararamdaman ni Orang. Simpleng shorts lang at white t-shirt ang suot nito. Nakayapak pa at magulo ang buhok. Simple rin kung kumilos. Walang ere. Sa tingin nga niya ay hindi ito aware kung gaano ito kagwapo. At kahit na anong pagpipilit niyang hanapin ang mga senyales na isa itong bakla, hindi niya talaga makita. Kung sa bagay, meron naman talagang mga beking ganon. Isa pa, siguro sanay na rin itong ikubliyon. Dahil kahit sa modernong panahon, kung gusto mong maging leading man, kailangan mo pa ring itago ang tunay mong pagkatao. Nakakalungkot actually. Juice, soda, or coffee? Alok ni Henry. Buong-buo ang tinig. Tubig na lang, salamat. Tumango ito at umalis na. Mabagal at kalmado ang mga hakbang. Napahagod siya sa buhok. Kailangan ba talaga niyang gawin ang kalokohang suggestion ni Kado? Pero tama ang kapatid niya. Boring masyado ang buhay niya. Walang spice. Hindi siya mahilig sa adventure. Sigurado siyang kapag hindi niya nagawa iyon ngayon, lalo na niyang hindi magagawa sa mga susunod na taon. Kailangan na talaga niyang gawa ng paraan si Jason Machete. Kailangan nitong bawiin ang mga sinabi sa kanya. Kailangan niya itong akitin.
Kailangan na maging sila. Kung hindi man magiging sila, kailangang subukan niya. At para magkaroon siya ng tsansang magtagumpay, kailangan niya ang tulong ng isang Henry Cruz. Nagbalik na maya-maya si Henry. Maingat nito inilapag sa tapat niya ang malamig na tubig. Inabot niya agad ang baso at uminom. Kailangan niya iyon bago ang pasabog na proposal. Umupo sa kabilang couch si Henry, sa tapat niya mismo. Ready na ako makinig, Reyna. Ano yung nabanggit mo kanina? Bakit parang may epekto sa kanya ang titig nito? At ibang-iba naman ang titig ni Henry doon sa lalaking bida sa ningas. Hindi nakakatakot ang titig nito. Nakakakabog ng puso. Indecent proposal? Sabi niya sa nagbibirong tono kahit na nga parang iyon na rin ang dating sa kanya ng ginagawa niya. Makinig ka muna please bago mo ko itapon sa labas ha. Mabilis lang naman to. I'm all ears. May project kasi ako na gusto kong maging positive ang result. Umangat ang kilay ng aktor. Hindi nga mabasa sa mga mata nito kung na-curious o wala lang. Project? Intimacy 101. Intimacy 101. Ulit na naman ni Henry na parang walang anuman ang sinabi niya. Sakalang na siguro ni Orang na tama ang kapatid niya. Part-time nga ni Henry yon. Malinaw na hindi man lang ito nagulat. Ibig sabihin ay sanay ang aktor sa mga ganong topic. Kailangan ko ng sex guru. Sabi niya. Diyos ko, kakayanin ko ba talaga to? Sa loob-loob niya. Kailangan kita, Henry. Alam ko ang weird nito pero naisip kong subukan. Wala namang mawawala sa akin. Okay. Sabi ni Henry pagkatapos ng maiksing katahimikan. Linawin lang natin, Reyna. Are you here as a client? Gusto mong turuan kita? Hindi alam ni Orang kung tama ang nakikita niya na nagpipigil na naman ang ngiti ang aktor. Mas tama siguro yung term na umarte. Kasi hindi naman ako nagpunta dito para makipag-jug-jug sa'yo, no? Iniwasan na niya ang nakakabilis ng heartbeat na titig nito. Kailangan ko kasing matuto na hindi tayo nagtatabi. Parang demonstration lang. Hindi ko alam kung posible yon. Posible ba? Kalokohan to kung tutuusin pero gusto kong gawin. Nakangiwi na siya halos habang nagpapaliwanag. Para saan? Pinili niyang maging honest. Nakakahiyaman. Iyon ang mabilis na paraan para maintindihan siya nito. Sa pinaikling detalye, binanggit niya ang sitwasyon niya kay Jason Machete. 30 days lang. Turuan mo kong maging sensual. Yung tipong mas komportableng kumilos ng may landi. Lahat ng gusto mong kapalit ibibigay ko. Lakas loob niyang sabi dahil alam niyang Becky ito. Hindi kasamang katawan ko syempre ha. Off limits ako. Wow! Wagas ang confidence niya. As if naman gusto nito ang katawan niya. Napakurap-kurap si Henry bago marahang umiti. Pati ang pagguhit ng ngiti sa labi nito, nakakatuwang pagmasdan. Bakit ba lahat yata sa lalaking ito ay maganda? Tinitigan siya ni Henry ng matiim bago ngumisi na nagpakabog ng malakas sa puso niya. Kakaiba ang ngising yon. Parang may mensaheng tumawid sa hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nila. Parang nasa fast talk siya sa mga sumunod na sandali. Yes or no lang ang sagot niya. At lahat ng tanong ay may kinalaman sa pagpayag niya sa gagawin ni Henry sa mga session nila sa kama. Pikit matang nag-yes si Orang, pati sa sinabi ni Henry na walang limitasyon ang pagtuturo nito sa kanya. At ang hinihingi nitong kapalit? You'll stay here with me and play the role of my wife. 30 days din lang yan? Tanong niya. Naisip niyang kailangan nito ng trial wife dahil siguro nagpaplanong mag-asawa ng babae. Ano bang malay niya? Madami namang tulad nito. Yung mga mas gustong panindigan ng pagiging paminta ba? 30 days, yeah. Tapos okay na tayo? Yes. Pwede bang mag-isip muna? Huwag ka munang tumanggap ng ibang kliyente? No problem. Pero may kailangan kang malaman. Sa sessions natin, nakatali ang mga kamay mo at naka-blindfold ka. Napasinghap siya. Ganun ba ang style nito ng pagtuturo? Pero sa isang banda, parang mas okay sa kanya dahil bawas hiyarin. Pero hindi kaya may kasabwat ito na makaka-access sa katawan niya? Baka hindi talaga nito kaya ang hawak, haplos, at kiss sa babae kaya may proxy.
Napaka-unprofessional naman kung ganon. Paano ko masisiguro ikaw talaga kasama ko sa session kung hindi kita makita? Tanong niya. Madali lang. Magaang nasabi nito. Kaswal na inabot ang braso niya at hinila siya palapit. Bago pa nahulaan ni Orang ang intensyon nito, magkalapat na ang mga labi nila at hinahalikan na siya nito ng malalim na yumanig sa mundo niya. Tandaan mo yan. That's how I kiss. Natulala ang Virgin Orang. Hindi kinaya ng puso niya ang halik ni Henry Cruz. Dahil sa pagstay niya sa kondo, kailangan munang iwan ni Orang ang buhay niya sa Coursing Creations. May mga mananahi naman siya doon. Tinawagan niya syempre si Kado sa Japan para tulungan siyang magdesisyon. Diyos ko, jackpot na, nag-iinarte ka pa. Sabi nito saka tinapos ang tawag. Naisip niyang tama ang kapatid. Propesyonal na artista ang magtuturo ng tamang pag-arte sa kanya. Ano ang pinag-iinarte niya sa private workshop na malamang? Mil de mil ang bayad pero sa kanya, ex-deal lang. Bago lumuwas ng Maynila, nakita niya si Jason Machete. Tulad ng dati, tumagundong ang puso niya. Soon, Jason, pagiging akin ka rin. Sa isip-isip niya, sisiguraduhin niyang bawat detalyeng ituturo ni Henry. Matatandaan niya. I-enjoy na lang niya ang bagong karanasan. Baka yun na rin ang adventure na kailangan niya sa monotonous na buhay. Bago siya nakarating sa kondo, tumawag si Henry. Nagtanong lang ito kung nasaan na siya. Nagpaalalang mag-ingat daw siya sa biyahe. Wifey. Sabi nito kaya naudlot ang pagtapos niya ng tawag. Umawang ang mga labi niya. Magaan ang tunog in fairness. Kita tayo sa lobby. Wala ka bang work? May susi naman ako. Okay lang akong mag-isa. Hindi na kita asawa nun kung mag-iisa ka lang lagi. Pinigilan niya ang ngiti. Parang totoo ang tunog Sige, ikaw ang bahala. Ingat, wifey. Napabuga ng hangin sa ere si Orang. Parang delikado na agad siya hindi pa man sila nag-uumpisa. Baka masyado siyang masanay sa presence ni Henry. Baka malimutan niya ang totoong pakay. Pakaraan ng isang oras ay nakarating na siya sa kondo. Ang hirap magpigil ng ngiti. Napatunayan niya iyon nang makita ang gwapong mukha ni Henry. Sa lobby pa lang, inabutan na niya itong parang isang totoong asawang naghihintay. Napansin niyang wala itong pakialam na pinagtitinginan ng mga taong naroon. Sa kanya nakafocus ang mga mata nito at sinalubong niya ang mga iyon ng nakangiti. Sa elevator pa lang, nagdedemand na ito ng halik. May kiss daw dapat sila sa mga ganong pagkakataong hinintay siya nito. Wala raw ba siyang idea kung gaano kahirap ang maghintay? Kaya hinagka na lang niya ito sa pisngi. Nang makarating sa kondo, sinabi niyang magluluto siya ng almusal. Nakaidlip naman ang lalaki sa sofa. Pagkagising nito ay lampas 10:00 na ng umaga at nakaluto na nga siya ng early lunch nila. Kiss pa rin ang gusto nito nang magpunta sa kusina. Hinila ni Henry ang braso niya. Naidikit niya ang pang-upo sa counter. Wala na siyang maaatrasan. Kiss mo ko, wifey. Diktador ba talaga ang mga asawa? Ako lang. Kiss ko. Saan mo ba gusto? Sa lips. Agad-agad? Hindi pwede, wala pa tayong lesson. Sabi niyang nagtataka na pero hindi pinahalata. Bakla ba talaga to? Bakit gusto ng kiss ng babae? Baka naman bi. O baka magaling lang talagang artista. Ano nga ba ang tawag sa mga ganong artista na parang isinasabuhay ang papel na gagampanan? Ginagawa daw ng mga ito iyon para mas maganda ang performance. Method acting. Technique daw yon ni Daniel Day-Lewis, Christian Bale at Meryl Streep. Nakakailang lang kung siya ang mini-method acting. Pero siguro, lahat ng yon ay isang malaking method acting sa kanilang dalawa. Tumawa lang si Henry. Ibinaba ang muka para ilapit sa kanya. Nailang siyang humalik sa pisngi nito. Sobrang gwapo kasi. Parang hindi niya deserve. Lalo na siyang naiilang kung sa labi ito hahagkan. Sa noo at ulo lang nito ang naiisip niyang safe na parte ng katawan hagkan. Tinangka niyang lumayo rito pero pinigilan siya nito. Nararamdaman niya ang mainit na kamay ng lalaki sa gilid ng kanyang leeg. Para siyang napaso sa init na yon.
At saka siya naging aware sa bango nito. Amoy presko. Mag-aamo kang asawa mo sa ganong kiss. Komento nito. Lumundag na naman ang puso niya nang maramdaman niya ang maingat na halik nito sa kanyang noo. Do it again. This time make it more romantic. Utos nito. Hirap pala ng may asawa? Kunwaring reklamo niya. Parang ayoko nang maging wife mo, Henry Cruz. Too late. You're mine now. Hindi na pwedeng mag-inerte. Hindi na. Kiss me. Nagbibigil ng ngiting sumunod siya sa utos. Hinalikan niya si Henry sa gilid ng labi. Para hindi masyadong wholesome. Para may konting lande, ganon. Hindi na siya nito hinayaang makalayo. Hinalikan rin siya sa parehong spot pero mas madiin ang halik nito. Parang ipinaparamdam talaga sa kanya ang init at lambot ng mga labi. Anong ginawa mo habang tulog ako? Tanong nito bago siya kaswal na binitiwan. Nagluto, kumain, naglinis ng banyo. Hindi ka naman na-bore. Hindi naman. Nag-enjoy akong kumain kapag walang bayad. Nagpigil lang ako kaya may pagkain ka pa ngayon. Saka siya ngumisi. Pilit itinataboy ang hindi niya maintindihang pintig ng dibdib. Ang tagal mong nakatulog. Okay yon, napahinga ka. Mas gwapo ka rin pala pag tulog, ano? Tinitigan mo ko. Hindi masyado. Napadaan lang ako sa sala. Ngumisi ito. Parang kumislap ang mga mata. Mga ilang seconds na titig yan. Sobrang iksi lang. Hindi na niya natapos. Hinila na ni Henry ang braso niya. Pagkalapit niya, dumula sa kamay niya ang palad nito. Napatingin siya sa mga kamay nilang magkahugpong bago bumalik sa mga mata nito ang tingin niya. Hindi na nito inalis ang titig sa mga mata niya nang gumapang sa braso niya ang malayang kamay nito. Maingat at marahang humaplos pataas. Sa balikat niya, umangat sa gilid ng leeg niya hanggang huminto sa pisngi niya. Ang hirap hindi mapalunok. Kailangan mong masanay sa hawak ko, Reyna. Hindi kita matuturuan ng tama kung hindi ka komportable. Mas matindi pa pag nagsimula na tayo ng lessons. Okay lang naman sa akin. Komportable naman ako eh. Maniniwala ba ako? Balik nito, halatang nagpipigil ng ngiti. Hindi siya nakaimik. Nahalata pala ni Henry na naaasiwa siya. Hindi naman kasi siya sanay na may lalaki sa tabi niya. Oo nga at Bex ito, pero lalaki pa rin ang pakiramdam niya dito. Isa pa, Bex na loud and proud na parang sikado ang nakasanayan niyang kasama. Hindi kagaya ni Henry na walang bakas. Hindi sanay si Orang sa titig, hawak, haplos, iyakap o halik ng isang gaya nito na kubli ang totoong pagkatao. Nag-uumapaw ang tradisyonal na masculinity ni Henry. Ang bango pa. Lahat naman ng first time mahirap, diba? Sabi niya. Okay lang yan. Hindi pa naman tayo nagsisimula. Just let me do this first. Nagpatuloy ito sa paghagod sa braso at balikat niya, sa gilid ng leeg niya at sa pisngi, habang titig na titig sa mga mata niya. Naitanong ni Orang sa sarili kung hanggang kailan kaya niya kayang maging poste lang sa harap ng lalaking ito. Ano nga pala yung first lesson natin? Marahang kinabig ng lalaki ang baywang niya. Halos magdikit na ang mga katawan nila nang niyuko siya nito. Inilapit ang muka sa mukha niya hanggang sa magdikit na ang mga labi nila. Nagpigil ng hininga si Orang. Trust. Anas nito, bago niya naramdaman ang magaang na dampi ng labi sa sulok ng mga labi niya. Tumalikod na ito. Naistatwa si Orang. Wala na si Henry sa harap niya. Ang bilis pa rin ng tibok ng kanyang puso. Apat lang pala. Hawak ni Orang ang iPad ni Henry. Naroon at kababasa lang niya ng magiging lessons daw nila na nahahati lang sa apat. Iyon daw ang focus nito sa Intimacy 101 o ang Art of Seduction. Nasa loob sila ng kwarto nito sa kondo, magkatabing nakaupo sa gilid ng kama. Lesson 1, Trust. Sa trust tayo magsisimula, Reyna. Ako ang magsasabi kung komportable ka na sa akin at nabuo na ang kailangan kong trust para sa lesson 2. Pabasa nga ulit ng lessons. Ilang segundong naging abala si Henry sa iPad bago iharap sa kanya ang screen. Ang nakasulat doon, Lesson 1, Trust. Lesson 2, Physical Contact. Lesson 3, Kissing and Touching.
Lesson 4, Intercourse. 1 lesson per week? Tanong niya kay Henry, napapalunok sa last lesson. Walang actual, pero meron ka ba sa dibdib niya maisip pa lang na may pa-demo? Grabing workshop na to. Depende kung mabilis kang matuto. Ako ang makakaalam kung ready ka na. Mararamdaman ko yan. Yung pagiging asawa ko, may do's and don'ts ba? Do what I say. Don't say no. Ganun lang kasimple. Ang tagal niyang napatitig lang sa aktor. Simple? Hindi yun simple para sa kanya. Gayunman ay tumango na lang siya. Buong araw yatang walang laman ng isip niya kung hindi ang lesson plan. Hanggang umalis na si Henry para sa isang mabilisang shoot para sa isang commercial daw. Nakatulugan na niya ang paghihintay dito. Madilim nang maalimpungatan siya sa tunog ng gitara. May tumutugtog at maganda ang hagod sa strings. Instrumental ng isang pamilyar na love song. Maingat siyang bumaba sa kama. Hindi nagabalang ayusin ang magulong buhok. Sumilip siya sa pinto at nakita si Henry sa sala. Nakasalampak ng upo sa sofa. Nakafocus sa gitarang hawak. Nagpatuloy ang musika. Sinabayan na nito ng kanta ang pagtugtog. Hindi na nagawang kumilos ni Orang sa pwesto niya. Nakatutok na lang kay Henry ang mga mata niya at ang tenga niya sa tunog ng gitara at boses nito. Parang ang sarap ma-in-love, naisip niya. Hindi si Henry ang unang taong nakita niyang tumugtog ng gitara. Hindi rin ito ang unang niyang nakitang kumanta. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit para siyang nagayuma. Tahimik niyang pinanood ang aktor hanggang tumigil ito sa pagtugtog at nagangat ng tingin sa kanya. Reyna, Sabi nito at ngumiti nang magtama ang mga mata nila. nagising ba kita? Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Nagising lang ako sa tunog ng gitara. Nagpapantok lang. Itinabi nito ang gitara. Ang galing mo. Hindi niya maitago ang paghanga rito. Tumawa lang ito ng magaan. Ngumiti siya. Matutulog ka pa lang? Tumango ito at marahang tumayo na. Late na naman dumating ang antok ko eh. Ngayon pa lang. Hinintay kita kaya lang nakatulog na ako. Natigil ang pagsasalita niya nang ilahad ni Henry ang kamay. Dance with me. Dance? Sandali, seryoso ka ba? Hinila na nito ang braso niya para mapalapit siya rito. Naramdaman na lang ni Orang na nasa baywang na niya ang isang kamay nito at ang isa naman ay mahigpit na hawak ang isang kamay niya. Nagsayaw sila ng walang musika. Nakakakabog ng dibdibang katahimikan. Hindi alam ni Orang na ganun katahimik ang kondo ni Kado. Wala siyang dapat maramdaman pero saglit yatang huminto ang paghinga niya. Literal na hindi siya huminga agad dahil sa lapit nila at sa titig nito. At habang tumatagal na nagsasayaw sila, nararamdaman na niya ang lapit nito. Naaamoy na niya ang bango. Ramdam na rin niya ang init at higpit ng hawak. At sa bawat galaw yata ni Henry, sumasabay na siya. Nakapagtatakang hindi siya nagkamali ng kilos. Hindi niya naapakan ng paa nito gayong biglaan lang ang sayaw na yon. Wala silang practice. Nagsimulang magham ang lalaki. Matapos ay ang mahinang pagkanta. Nakayakap pa rin sa kanya. Hindi man dapat. Gusto na lang ni Orang na humilig sa dibdib ng aktor. Hindi niya alam kung saan galing ang pakiramdam na yon. First dance? Tanong nito, pabulong lang. Hindi na siya nakalayo dahil niyakap siya nito. At natagpuan niya ang sariling pumikit nang maramdaman niyang humigpit ang mga braso ni Henry sa katawan niya. Hindi pamilyar kay Orang ang masarap na init na sumakop sa kanya. Ganoon ba dapat ang pakiramdam niya sa yakap ng taong hindi talaga niya kilala? O sabik na sabik lang ba talaga siya sa romance kaya OA ang pakiramdam niya? Naramdaman ulit niya ang kakaibang katahimikan sa loob ng kondo. Ang sariling tibok ng puso na lang niya ang kanyang naririnig. Sana lang, hindi yun marinig ng kanyang kasayaw. Henry? Kailangan niyang basagin ang katahimikan para mailayo niya ang kanyang atensyon sa kanyang pakiramdam. Nakasubsob pa rin siya sa dibdib nito. Yes, love? Wifey pa lang kanina. Ngayon love na? Sa isip-isip niya. Aba, hindi niya siguro kakayanin ang mga susunod pang araw. Paano ba niya itatanim sa tuliro niyang utak na aktor ang kasama niya at napakadali para dito ang umarte? Dapat masanay na siya. Masanay na palampasin lang ang mga ganong eksena.
Alam niyang nagpapanggap lang ito. Gumaganap lang sila ng mga role sa setup na yon. At dahil siya ang apektado, malinaw na siya rin ang talo. Ang hirap lang dahil hindi siya artista na gaya nito. Mag-uumaga na rin. Gusto mo bang mag-breakfast bago matulog? Sa kawalan ng sasabihin ay iyon ang tinanong ni Orang para basagin ang katahimikan. Malilipasan ka ng gutom. Ayaw mo kong magutom? Parang naglalambing pa ang tanong nito. Nakakainis ka, Henry Cruz, ha? Sa loob-loob niya, paano niya kakayanin ng 30 days kasama ito? Huwag naman sana pero baka mahalin niya ng totoo. Naisip ko lang na baka malipasan ka ng gutom. Sabi niya sa pinatatag na tono. Huwag kang magpa-cute, Henry. Nakakainis ka eh. Itinulak niya ito at maagap siyang lumayo para magkaroon sila ng distansya. Ngumisi pa ito at nananadyang tinitigan siya. Kahit may distansya sila, ramdam pa rin niya ang init ng katawan nito. Parang kumapit sa katawan niya. Bakit nakakainis? Tanong nito. Naasar ako sa mga ganyang pagpapakyut. Why, babe? I'm your husband. Isa pa yan. Kung ano-ano ang tawag mo sa akin. Are you mad? Yes. But why? Mas lalo kang gumagwapo eh, nakakaasar lang. Ang lakas ng halakak ni Henry. Nangingisla pang mga mata habang nakatitig sa kanya. Magaling mo sa lako, Reyna. Ganyan. Bulalas ni Orang. Pilit itinago ang epekto sa kanya ng titig nito. Yan lang dapat ang isagot mo. Galit ka ba, honey? Hindi naman, medyo marupok lang ako sa pogi. Lalo na itong tumawa. Ba't parang galit ka? Hindi nga. Love? Yes? Hindi na sumagot si Henry kaya lumingon si Orang. Hayun ng magaling na lalaki. Pulang-pula ang mukha sa walang tunog na pagtawa. Sinamahan siya nitong maghanda ng sandwich. Napapangiti pa rin siya. Maya-maya ay inihain na niya iyon. Hapon ka na niyan magigising kaya kailangan mong kumain. Sabi niya pagkalapag niyon sa harap nito. Mahalaga sa lahat, buhay. Kaya dapat ingatan. Hindi umimik si Henry. Tumitig lang. O, huwag kang masyadong matouch. Concern lang talaga ako sa lifespan mo. Gusto kong mabuhay ka ng matagal. Para mahalin mo ko. O huwag kang tumatawa dyan. Di ba kunwari mag-asawa tayo? Sabi niya pero natatawa na rin. Salamat, wifey. Sabi nito, kumain ka ng maraming-marami para sa pag-ibig natin. Tumawa bigla si Henry habang kumakain. Wala na silang ibang napag-usapan pero hindi sila tumigil sa pagtawa. Hindi alam ni Orang kung bakit nagkakatawanan sila sa bawat pagtatama ng kanilang mga mata. Busog ka na. Balik na ako sa totoong mundo. Na iba ka, iba ako. Hinagipagad ni Henry ang braso niya nang lalayo na sana siya. Nanlaki ang mga mata niya nang niyakap siya ng aktor. I'm gonna love doing this. Dapat ay sasagot si Orang ng, sabing wag magpa-cute eh. Pero hindi niya nagawa. Gusto niyang sabihin kay Henry na gusto rin niya ang pakiramdam na yakap nito. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Sabik lang siya sa yakap. Sabik na 30 years old. Kaya siguro ganoon ang pakiramdam niya sa artistang Becky. Kahit naman siguro sino kikiligin din dito. Regardless kung ano pa ito. Naramdaman ni Orang na hinagkan siya ni Henry sa ibabaw ng ulo. Bago ito marahang kumilos para bitiwan siya. Saglit yatang huminto ang pag-inog ng kanyang mundo. Kailangan ba talaga ang mga ganung moments sa pagitan nila? Delikado talaga yata ang lagay ng puso niya. Napakasaklap naman talaga. No boyfriend since birth na nga. Sa isang Becky pa yata mai-in love. Ngiti at titig. Hindi maintindihan ni Orang kung ano ang kaugnayan ng ngiti at titig sa trust na siyang subject ng pagtuturo ni Henry sa linggong yon. Pasado 2:00 na ng hapon. Bagong ligo ang aktor pagkatapos ng mahabang tulog. Siya naman, natapos na sa paglilinis ng buong unit. Nakaligo na rin siya. Sabi ni Henry, lalabas sila pagkatapos ng lesson. Ngiti at titig. Ulit nito, nakahilata sa kama at mukhang wala man lang kahit kaunting interes sa subject. Nakasando ito at jeans na kupas na butas-butas pa. Nahuli pa niya na napapangiti ito, na para bang may iniisip na iba.
Hindi ang pinag-uusapan nila. Magtitiwala ka ba sa isang taong peke ang ngiti? Tanong nito. Hindi sumagot agad si Orang. Inayos lang niya ang pagkakaupo sa sahig. 2 hakbang mula sa kama. Mataman siyang nakikinig sa mga sinasabi ni Henry na parang wala namang tinutungo. Dinadaan lang yata siya ng aktor sa ngiti at titig. Mas naapektuhan kasi siya sa ngiti at titig nito kaysa ang maintindihan ang pinupunto ng halaga raw ng mga yon. Hindi alam ni Orang kung ignorante lang siya sa subject kaya wala siyang koneksyong makita sa mga sinasabi ni Henry. O baka naman wala talagang koneksyon ang mga pinagsasasabi nito. Ang gulong magpaliwanag ng aktor. Naiintindihan mo ba? Tanong nito pagkatapos ng mahabang sinabi na paulit-ulit lang naman at walang tinutungo. Hindi eh. Dito ka sa tabi ko. Utos ni Henry. Sumenyas na umupo siya sa tabi nito sa kama. Lumapit si Orang sa marahang hakbang. Maingat na naupo sa tabi nito. Pareho silang nakasandal na sa headboard at nakatingin sa isang direksyon. Ngiti at titig. Kung uulitin mo lang naman ang lahat ng sinabi mo kanina, wag na. Agap ni Orang. Sa uri kasi ng ngiti nito, parang iyon nga ang gagawin. Mas maguguluhan lang ako. Paki-demonstrate mo na lang. Sabi mo nga doon ka magaling, di ba? Hindi ito sumagot. Inabot ang iPad at naging abala sa gadget. Maya-maya pa ay narinig niya ang instrumental ng isang kanta. Reyna, Napabaling siya kay Henry. Hindi na nakangiti ang lalaki. Wala na rin ang kislap na nasa mga mata nito kanina. Nanatiling nakatingin lang siya sa mga mata ng lalaki hanggang maging matiim na ang titig nito. Napasinghap si Orang nang basta nalang hawakan ni Henry ang balikat niya. Hinila siya nito pahiga sa kama. Hindi pa man nakakabawi sa pagkagulat ay pinihit siya nito at natagpuan niya ang sarili na parang bihag ng lalaki. Ngumiti ito, tumutok ang tingin sa mga labi niya. Nakanganga na lang si Orang nang walang babala siya nitong hagkan sa labi. At kung kailan baliw na siya sa mga sensasyon, tumigil naman ito. Ang sabi. did you like that? Napatango na lang siya pero walang nasabi. Nakatulala lang siya rito. Ang pagkahat nito ang naiwan sa utak niya at ang init ng halik nito. Parang gusto niya itong tawagin nang umalis ito matapos siyang kindatan. Sa isip-isip niya, bastos na to. Matapos akong akitin, iiwan ako. Kinagabihan, ginulo niya ulit si Kado sa Japan. Bakla ba talaga yun? Hinahalikan niya ako palagi, Kado. Sumbong niya. Acting lang yun. Bakla nga yun. Kaya siguro biglang lumayas pagkalik sa akin. Himutok niya. Eh bakit parang masamang loob mo? Natigilan siya. Napalabi pero hindi na umimik. Ang lakas ng halakhak ni Kado. Bruha ka. Bawal ma-inlove doon, no? May akitin ka pang machete. Tandaan mo, ah. Reyna, Nagising ang diwa ni Orang sa boses ni Henry. Parang ang lapit nito. Marahan siyang dumilat. Sumalubong sa mga mata niya ang puting-puting kulay ng kisame. Ang maliit na bumbilya lang ang liwanag na umaabot sa pwesto niya sa sofa. Henry? Halos pauspang usal ni Orang. Babangon sana siya para harapin ito pero pinigilan siya nito. magpapaalam lang ako. Sabi nito, maingat na hinawi ang mga hibla ng buhok na nasa mukha niya. Saka rin lang niya nakita kung nasaan ito. Sa bandang ulunan pala niya. Naamoy niya ang pamilyar na bango nito. Sa malamlam na liwanag ay nakita niyang bihis na bihis ang lalaki. Aalis ka? Bigla ang trabaho. Break muna sa lessons. 2 days lang naman to. 4 a.m. ang call time. Anong oras na ba? 3:30. Late ka na niyan. Sige na, alis na. Okay ka lang bang mag-isa dito? Oo, ano ka ba? Unit to ni Kado, pamilyar ako dito. Hinagkan siya nito ng maingat sa noo. Hindi niya mapigilan ang pagngiti. Kailangan talaga may chancing bago pa umalis. Paungol niyang sabi. Nakapikit na. Hindi na niya pinapansin ang mga ganong ginagawa ng lalaki. Iniisip na lang niyang sikado ito. Total ay magkakulay naman ang dugo ng dalawa. Naisip niyang mas magandang pilitin na lang niya ang sariling masanay sa mga paglalambing nito kaysa bigyan niyo ng ibang kahulugan. Asawa nga ang role niya, hindi ba?
Kaya ang mabuting gawin niya ay sakyan na lang ang lahat ng trip nito. Iisipin na lang niya na ito si Kado. Ang hirap gawin, pero kakayanin naman yata niyang kontrolin ang mga weird na pakiramdam. Goodbye, Reyna. You take care. Si Henry ulit. Hinagkan siya sa pagkakataong iyon sa pisngi. Kalahati lang ng mukha niya ang nakikita nito dahil nakalubog sa malambot na unan ang kabilang pisngi niya. Umungol siya. Tama na nga yan. Late ka na, Henry. Sige na, alis na. Wala man lang yakap. Natawa siya. Kiss wala rin. Ang kulit. Napangiti na lang siya nang ibangon siya nito at isiksik ang sarili sa kanya para sa hinihinging yakap at halik. Huminga na lang siya ng malalim at niyakap din ito. Ingat ka sa labas. Balik kang ligtas. Tumango ito sa kahinagod ang kanyang pisngi bago umalis. Sa 2 araw na wala ito sa kondo, hindi ito nawala sa isip niya. Paano ba naman? Kung hindi tumatawag, nasa messenger lagi at kung ano-ano ang kwento sa kanya. Nasa shooting pala ito ng isang pelikula. At sa pagbabalik nito ay anong pananabik niya dahil oras na para sa lesson 2. Physical contact. Naka-blindfold si Orang at mabilis ang tibok ng puso. Lampas 11 na ng gabi. Naroon sila sa kwarto ni Henry para sa ikalawang leksyon. Pinapili siya ni Henry. Nakaupo sa folding chair o nakatayo at nakasandal sa dingding. Pinili ni Orang ang huli. Nakasandal siya sa malamig na dingding. Mabilis ang tibok ng puso at walang makitang kahit na ano. Ang naririnig lang niya ay ang pagkilos ni Henry sa kwarto. Focus on the sensations, okay? Bili nito. Naramdaman niya ito sa harapan niya. Parang sobrang lapit na nito. Maya-maya ay naramdaman niya ang hininga nito sa bandang noo niya. Reyna. Bulong nito na parang nangaakit. Napalunok na talaga siya. Hindi niya mapigilan. At dahil nakapiring siya, wala siyang ideya kung saan nakatingin si Henry. Malamang ay nakatitig sa kanya ang lalaki kaya kitang-kita nito lahat ng reaksyon niya. May bigla siyang naisip para pagtakpan ng totoo. Na-affected siya sa lahat ng yun. Henry, wait lang. Pigil niya sa kung ano man ang susunod nitong gagawin. Pwede bang isipin ko ikaw na lang si Jason? Mas okay yun? Mas magiging komportable siguro ako? Walang sagot. Wala ring tunog ng kilos galing sa lalaki. Tatahimik din ba ako para hindi masira ang pantasya mo? Tanong nito maya-maya. Okay lang na magsalita ka. Ako nang bahala sa pantasya ko. Natahimik ulit ang lalaki. Matagal. Henry? Saka lang uli niya naramdaman ang hawak nito sa kanyang kamay. Ramdam niya ang init nito. Nagsinungaling siya. Malabong maisip niya si Jason ng mga sandaling yon. Malabo talaga dahil nitong mga nakarang araw. Si Henry ang madalas na laman ng isip niya. Nasa kondo man ito o wala. Naramdaman niyang dumaan sa sentido ang dulo ng mga daliri ni Henry. Nahula niya ay may hinawi na hibla ng buhok. Kasunod noon ay naramdaman niyang nasa pisngi na niya ang kamay ng aktor. Maingat na humahaplos. Nainulit nito at inulit pa. Anong nararamdaman mo? Tanong nito. Hawak mo? Ano pa ba? Lumapat sa labi niya ang maingat na halik. Sumabay ang kamay nito sa hagod ng labi. Walang kumawalang ungol sa lalamunan niya dahil parang natuyo iyon. Mula sa pisngi niya ay bumaba ang kamay ni Henry sa gilid ng kanyang leeg at bumaba pa. Nainakala niyang sa dibdib niya gagapang kaya napasinghap siya. Bigla ang pagtigil ng kamay ni Henry. Why? Anong gagawin mo? Anong iniisip mo? Huminto yata siya sa paghinga. Henry? Gusto niyang magprotesta pero dapat ba? Magmumukha lang siyang tanga. Nakagat niya ang labi para pigilan ang sariling magsalita pa. Scared, Queen? Hindi kasi ako sanay sa ganito. Hindi, hindi na nga rin ako sigurado kung tamang ginagawa kong to eh. Do you trust me? Oo, pero sorry, hindi ko alam. Ang dami ko nang naiisip. Shh. Saway nito. Naramdaman niya ang hininga nito sa gilid ng tenga niya. Don't be scared.
Trust me, will you? At ang sumunod niyang naramdaman ay nang may ilagay ito sa kanyang tenga. May narinig siyang malamyos na musika. Nang mga sumunod na sandali ay para na siyang tuwid na manikin. Nakaawang ang mga labi at pinipigil ang paghinga, habang pilit iniintindi at tinatanggap ang mga bagong pakiramdam na hatid ng haplos ni Henry. Nahati sa haplos nito at sa musika ang atensyon ni Orang. Hinaplos ni Henry ang buong katawan niya, mula sa muka hanggang sa mga binti niya, pero nilaktawan ang mga parte na kinatatakutan niyang hawakan nito. Parang nanunukso lang ang hagod. Kapag sumisinghap siya ay hihinto agad. Kahit kaunting-kaunti na lang ang layo sa mga bahagi ng katawan niyang iniingatan niya. Hindi naisip ni Orang na magugustuhan niya ang pakiramdam. Nasa gilid na ng leeg niya ang isang kamay nito habang ang isa ay nasa isang braso niya. Parang pinong balahibo na dumadaan ang dulo ng mga daliri nito habang papawala na sa pandinig niya ang tunog ng kanta. Hindi na namalaya ni Orang na kuyom na niya ang mga kamay, na para bang sa pamamagitan noon ay mapipigilan niya ang reaksyon ng katawan sa ginagawa ng lalaki. Bigla siyang naparequest ng break. Nang hina ang mga tuhod niya, hiniram niya ang likod ni Henry. Hayunat ang tahimik niya habang nakahilig sa likod nito. Ang bilis at ang lakas ng heartbeat niya. Come here. Sabi nitong hinigit siya patungo sa unahan nito para yakapin. Hinalikan nito ang ibabaw ng kanyang ulo. You're doing good, babe. Lesson 3 na tayo. Sabi agad ni Henry pagbalik nila sa kwarto. Kasing ang touching. Sa isip-isip niya, lalong nagkarambol sa dibdib ni Orang. Agad-agad? Baka may trabaho na ako next week eh. Lumapit si Henry at ibinalik ang blindfold niya. Magagamit natin dito ang lessons 1 and 2, Queen. Napatikim ito. Kung gusto mong huminto ako, sabihin mo lang. Okay. Kinapos na agad siya ng hininga. Dumantay pa lang sa taas ng dibdib niya ang kamay ng lalaki. Ready? Kinagat na lang ni Orang ang labi niya para pigilan ang sariling mag-react. Naramdaman niyang kinalag ni Henry isa-isa ang mga botones ng blusa niya. Hindi niya napigilan ang pagbilis ng kanyang heartbeat. Bumulong si Henry, malapit na malapit sa tenga niya. Focus on the sensations. Breathe. Moan. Scream if you have to. Hindi dumistansya si Henry kaya damay niya sa tenga ang init na nagmumula sa mga labi nito. At nang bumaba sa baywang niya ang kamay ng lalaki, humagod iyon na parang may hinahanap na hawakan. Literal siyang humintong huminga. Nakuyom niya ang mga kamay. Mas sumandal pa siya sa dingding. Itinuloy ng lalaki ang maingat na halik sa leeg niya, pababa sa collarbone, sa mga balikat niya at sa... Nakaawang na lang ang mga labi niya sa puntong yun. Iba na ang ritmo ng kanyang paghinga. Hindi niya mapigil ang reaksyon ng kanyang katawan. Bago lahat ng yun sa kanya. Tumigil si Henry. Tinitigan yata siya. Maya-maya, bumalik ang mga labi nito sa itaas ng dibdib niya. Dudugo na yata ang pang-ibabang labi niya sa higpit ng pagkakahagat niya doon. Pinipigilan na rin kasi niya ang sariling umungol. Maingat siyang hinalikan nito sa upper lip niya. Huwag mong kagatin. Magsusugat yan. Bulong pa nito. Nang pawalan niya ang labi ay mainit nitong dinampian iyon ng halik. Nang hina na lalo ang tuhod niya. Kaya ba niyang tapusin ang lesson na iyon? Iba na ang pakiramdam niya. May kakaibang init sa dibdib niya na naguudyok sa kanyang yakapin si Henry at hayaan ito na tangayin siya sa kung saan. Tikom-awang na lang ang bibig niya ng mga sumunod na sandali. Pakiramdam niya, nakatitig sa kanya ang aktor. Pinapanood nito ang reaksyon niya. Kapag umaawang kasi ang mga labi niya, nagtatagal ang kamay nito sa bahagi ng katawan niyang hinahaplos. Ang hirap tuloy pigilan ng paghingang malalim at mahinang pag-ungol. Mas ibinaba pa nito ang kamay na pakiramdam niya, isang bahagi niyang tagong-tago ang pakay, na hindi naman ito inabot. Biglang hinto ang kamay nito kasabay ng mapusok na halik. Pakiramdam niya, literal siyang sinakop nito nang samantalahin ang nakaawang niyang bibig. Tamang term ang inangkin. Feeling niya talaga,
Inangkin at sinakop nito hindi lang ang mga labi niya, kung hindi siya mismo, ng buong buo. Yanig na ang mundo niya nang tumigil ito. Ibang kahinaan ang nadarama niya. Alam niyang matatangay siya sa kung saan man ito gustong paabuti ng eksena. Pero natauhan siya nang marinig niya ang paungol nitong mura. Nakiramdam siya. Parang umalis ito. Mag-isa na lang siya sa kama, hindi pa nagtagal. Si Henry, nagkulong na sa banyo. Nagaslas ng tubig sa gripo ang narinig niya sa loob, na ginawa yata nito para pagtakpan ang pagsusuka. Susuka sa acting nila. Ang saklap lang. Pagbalik nito, kinumpirma lang ang hinala niya. Pero sumama lang daw ang tiyan. Baka sa nakain daw kaya nasuka. Hindi na lang siya umimik. Naiintindihan niya ang pagtatago nito ng totoo. Naglabas na lang siya ng sentimiento. Ang totoong nararamdaman niya sa sitwasyong yon, na desperadang babae ang peg niya, na gustong matutong mang-akit para sa lalaking ininsulto siya. May pag-asa ba talaga akong mang-akit? Yung totoo. Kasi kung wala, sabihin mo na agad para hindi ko napahirapan ang sarili ko. Magkukulong na lang ako sa shop. Himutok niya. Magaang ang naging pagtawa ni Henry. Hindi ka pa naman hopeless. Sabi nito. Kumbaga sa kotse, masyado ka lang na-stuck. Kailangang ikondisyon. So may pag-asa ako. Nakatulong ang gaan ng usapan nila para unti-unting mawala ang tensyong nararamdaman niya. Tinatawanan na lang niya ang sarili. OA naman yung Diyosa ng kamunduhan ng marating kong level, Henry. Sigado lang naman kasi ang nagsabi noon. Pero tama na sa akin yung hindi lang ako ignorante, okay na yun. Yung basta matuto lang ako magbigay ng motibo ng konti. Siyempre, dapat smooth yung dating. Oo naman. Sure ka? Sure. Si Jason ang first kiss mo? Kailangan ba talagang itanong yan? Wala nga akong maalala sa kiss na yon. Wasted ako noon. Nilasing ako ng bakla. Loka talaga yon. Nanahimik ito pero maya-maya ay nagtanong. Anong ginawa mo sa 30 years? Nag-design at tanahin ng gown. At si Jason lang ang lalaking ginusto mo. Siya lang talaga yung medyo malalim yung feelings ko sa matagal na. Mga 2 years na rin. 2 years. 2 years ago, naging kapitbahay namin siya. Love at first sight? Hindi ako naniniwala sa ganun eh. Siguro na-develop na lang ako sa kanya. Lagi ko siyang nakikita. Siguro ganun talaga. Ako na ang lagi mong nakikita ngayon. Paano yan? Eh di crush mo na rin ako. Hay nako, huwag kang umasa, masasaktan lang kita. Pagbibiro niya sa lalaki. Tumawa ito. Liar. Lumapit ito sa kanya at itinaas ang kanyang muka. Natatawang itinulak niya ito palayo. Pero hinila siya nito at niyakap. Natulog na tayo. Bukas na lang ang next lesson. Late na nga, sige labas na ako. Sumunod si Henry papunta sa pintuan. Bago niya maabot ang doorknob, bigla siyang itinulak nito pasandal sa dingding. Pinigilan ang mga braso niya at itinaas ang mga iyon sa pader. Magpoprotesta sana siya pero pinigilan siya nito ng halik. Nanlambot ang mga tuhod niya. Sinungaling si Jason. Anas nito. Tinitigan siya sa mga mata. You're sweet. Ang tagal na nagtama ng tingin nila. Sure ka? Hindi pang patay na tilapia ang... Walang warning na ibinabaoli nito ang muka. Hindi siya nakapalag nang halikan siya nitong muli. Kiss me back. Check natin. Hindi pa man siya nakakapag-isip ng tama. Naglapat na ang mga labi nila. Ninakaw na ng halik ni Henry ang matinong katwiran sa utak niya. Pumikit na lang siya at nagpatangay. Now that's sweeter. Anas nito at kinapos ang halik. Pareho silang hindi pantay ang paghinga. Gusto sana niya itong yakapin pero mahigpit ang hawak nito sa mga braso niya. Hindi iniwan ng titig nito ang mga mata niya. Magsasalita sana siya pero naudlot na naman ng saleeg na siya halika ng aktor. Literal na hindi siya huminga. At nang gumapang pababa ang halik, pakiramdam niya ay mauubusan siya ng hangin sa mga susunod na sandali. Henry. See you tomorrow. Anas nito. Wet kisses na yatang iniwan sa leeg niya. Dumiretso ito sa banyo at nagbukas na naman ang gripo. Wala siyang ideya kung anong tunog ang gusto nitong pagtakpan.
Naiwan siyang parang estatwa, nakanganga at mabilis ang tibok ng puso. Kayanin pa kaya niya ang mga eksena bukas? Ipinagpatuloy ni na Orang at Henry ang lesson ng sumunod na gabi. Nakahiga na siya sa kama, naka-blindfold pa rin. Kanina pagkapasok niya sa kwarto, pinaupo siya ni Henry sa foldable chair. Nakasandal siya sa backrest at magkahiwalay ang mga hita. Red long sleeves lang nito ang suot niya. Si Henry pa rin ang may gusto niyon. Nagiinit ang mukha niya sa hiya. Pakiramdam ni Orang ay nakahubad siya sa paningin ni Henry. Bigla tuloy niyang pinagdikit ang mga tuhod. Reyna, Boses ni Henry sa kanan niya. ikaw ang estudyante ang tigas ng ulo. Balik sa dating posisyon. Hindi tuminag si Orang. Ayaw mo? Tanong nito. Naramdaman niya ang kamay sa hita niya. Papanuksong humaplos at napasinghap siya. Hindi ka susunod sa gusto ko? Gumapang paitaas pa ang kamay nito. Bigla niya iyong pinigilan. Ramdam na ramdam niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Anong gagawin mo? Wala sa usapan ng... Ang ano? Agap nito. Base sa boses ng lalaki ay nahuhulaan niyang nakangiti ito. Kahit seryoso ang tono. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Ano ba sa tingin mong iisipin ko? Gumagapang yung kamay mo. Nilalaktawan mo naman dati ang mga... Iningatan kita, tama? Nakuha niya agad ang gusto nitong sabihin. Hindi nga nito hinawakan ang mga hindi dapat hawakan. Tama. Anong ginagawa mo ngayon? Sorry. Higa sa kama. Nang nakabuka ka? Ayoko. Tumawa ito. No, okay na kahit parang poste ka lang. Pero may parusa ka para sa tiwalang nawala. Ano? Nakatali ka na. Napanganga na lang siya. Kung magdadagdag siya ng reklamo, baka may dagdag pang parusa. Nabanggit naman ito dati ang piring at tali, kaya pinili niyang manahimik na lang. Inalalayan siya nito papunta sa kama. Pagkahiga niyang nakapiring na, maingat nitong itinali ng magkahiwalay ang mga braso niya. Malambot na tela ang ginamit nito. Reyna, Sabi nito nang matapos na. Ha? hindi na kita iingatan ngayon. Tumalon yata palabas ng katawan niya ang kanyang kaluluwa. Napalunok na lang siya nang pigilan ni Henry ang biglang pagbangon niya. Ang sumunod niyang naramdaman, ang haplos at hagod nito na natatanda na yata ng katawan niya. Sa mga unang segundo, inulit lang nito ang dating ginawa. Nilaktawan ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Ikinondisyon lang yata siya dahil kasabay ng mapusok na halik nito maya-maya ay ang mapangahas na haplos sa mga bahagi na ng katawan niyang nilaktawan nito dati. Ninakaw na ng mga sensasyon ang protesta sa isip niya. Natagpuan na lang niya ang sariling paulit-ulit na nahihila ang tali. Napapasinghap at napapaungol bilang tugon sa mga halik at hagod ng lalaki. Pakiramdam niya ay sinasabayan ng aktorang musika. Bumabagal ang haplos nito at nagiging mapusok. Hindi na siya magugulat kung pagkatapos ng sandaling yon, parang dinaanan na ng bagyo ang kama. Wala na siyang pakialam sa paligid o sa tamang rason. Alipin na siya ng mga sensasyon na hindi niya alam na posible pala niyang maramdaman. Ngayon ay sinasakop na siya ng mga iyon at nilulunod. Nang mga sumunod na sandali, ang mga labi na ni Henry ang pumalit sa mga kamay nito. Hindi na niya mapigilan ang reaksyon ng katawan. Umuungol na siya nang hindi man lang niya namamalayan. Naghahabol na rin siya ng hininga na parang anumang sandali, papupugto na. Hindi niya alam na posible ang ganong pakiramdam, na parang nakakabaliw. Sabay siyang dinala uli sa papataas na sensasyon ng halikat haplos nito. Walang nagawa ang tatag niyang naipon ng 30 years. Bumigay siya. Hinayaan si Henry na gawin iyon sa katawan niya. At sa sandaling pakiramdam ni Orang ay mapupugto na ang kanyang paghinga. Papusok na halik nito sa labi niya ang huli niyang naramdaman bago niya narating ang rurok. Ramdam niyang iniwan na siya ng huli niyang lakas sa katawan. Pero pagkatapos ng pagkayanig ng kanyang mundo, sa gitna ng katahimikan, mabigat na pakiramdam ang pumalit sa kanyang sistema. Sinampal siya ng isang realization.
na mali ang ginagawa niyang iyon sa sarili. Na heto siya, nasa kama ng lalaking hindi niya kilala ng lubos. Isinuko niya ang access sa katawan niya na parang wala lang. Nagpatangay siya at sumuko. Para saan? Para kay Jason Machete? Ang lalaking hindi siya gusto at miniliit pa ang kawalan niya ng karanasan. Nasaan ang respeto niya sa sarili? Tama si Kado. Sobrang limitado ang alam niya. Ni hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya sa manipulasyon ng aktor. Pero magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya ginusto ang nangyari. Ang utak niya ay pwedeng tumanggi. Pero sigurado siyang alam ni Henry na ginusto yon ng katawan niya. Naiyak siya sa kahihiyan. Reyna, umiiyak ka ba? Ayoko na. Napahikbing sabi niya. Hindi niya pala kayang ilubog ng tuluyan ang sarili. Ang sama sa pakiramdam niya. Bumaba ng sobra ang tingin niya sa sarili ng sandaling yon. At ginawa niya yon para ihanda ang sarili sa ibang lalaki. Isang malaking pagkakamali talaga ang nagawa niya. Bakit ba kailangan niyang magmistulang mababang babaeng desperada para lang kay Jason? Kung hindi siya nito gusto dahil wala siyang alam sa kama, hindi niya dapat ipilit ang sarili, hindi ba? May makikilala pa siyang ibang lalaking higit dito, na matatanggap siya sa kung ano at kung sino siya. At ang mas nagpapasama sa pakiramdam niya, ginusto ng katawan niya ang katatapos lang na nangyari. Alam niya sa sarili na kung mauulit ang lahat, gugustuhin pa rin niyang ituloy yun. Natatandaan pa rin niya ang lakas ng mga pag-ungol niya. Lalo siyang napaiyak. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Isa lang ang sigurado, ang bigat ng dibdib niya. Tumigil na tayo dito, Henry. Huwag na nating dagdagan. Hindi rin niya nagawang isa boses ang halo-halo niyang pakiramdam. Wala namang kinalaman si Henry sa kanya. Pakitanggal ang tali ko. Uuwi na ako. Hindi rin niya natapos ang mga salita nang marahan siyang ibangon ng lalaki. Pinaupo siya nito ng maayos. Naramdaman niyang kinumutan nito ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Sumunod na ginawa ay isinara ang mga botones ng long sleeve shirt nito na suot niya. Normal lahat ang mga nararamdaman mo, Reyna. Don't feel bad, okay? You're a woman with needs. Banayad na sabi nito. Pinagbigyan mo lang ang sarili mo. Walang masama dun. Meron. Ano ba itong pinasok niyang kagagahan? Ginusto niyang akitin ng lalaking ayaw sa kanya at ininsulto siya. Naisip pa niya ang posibilidad na magkaroon sila ng anak. At ngayon, parang na-inlove pa siya sa isang baklang parang bay. Pero ang point ay, anong ginagawa niya sa sarili niya? Napahikbi siya, pero hindi magawang umamin dito sa totoong dahilan ng mga luha. Dahil yaman din lamang na inaakala ng lalaki na iba ang gusto niya, itutuloy-tuloy na niya yon. Kaysa naman mas lalo siyang magmukhang baliw kung aaminin niya dito na parang may feelings na siya dito. Kahit alam niya na Becky ito. Siguro, may kung ano sa utak niyang palaging nagkakagusto sa mga lalaking ayaw sa kanya o iyong hindi magkakagusto sa kanya. At alam niyang hindi lang siya ang babaeng ganon. Saka na lang iisipin kung bakit. Para kasing nagtaksil ako kay Jason. Ayoko na. Uuwi na ako, Henry. Siguro okay na rin ang mga natutuhan ko. Kaya ko nang gawin lahat. Salamat sa blindfold. Hindi niya kailangang tignan sa mga mata ang lalaki. Noon ito'y binaba ang kanyang piring. Saka siya pinakatitigan. Itutuloy mo pa rin ang plano mo sa lalaking yon. Siyempre. Sagot niya pero sa loob-loob. Alangang ikaw ang ipalit ko. Ano kukuha na naman ako ng bagong kababaliwan? Papayagan kong nagpapakaloka ako at nagdadrama sa unrequited love na hindi naman required. Desisyon mo yan. Sabi nito pero parang galit. Tahimik nitong kinalagang tali niya. Saka tumayo lang sa harapan niya. Pinagmasdan siya. Tuloy-tuloy siya ng tumayo. Aalis na ako. Stay. Napatitig siya sa mga mata nito. Saka siya nagtanong. Bakit? Kung gusto mo. Bumuntong hininga ito. Desisyon mo ang masusunod. Pero kung ako ang tatanungin, gusto kong dito ka lang. Sa ilang sandali, parang ayaw na nga niyang umalis. Pero naisip din niyang hindi niya na-realize ang kahibangan kay Jason
para ilipat lang kay Henry. Napapikit siya ng mariin. Desperadang babae siyang walang pagpapahalaga sa sarili. Iyon ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon. At ayaw niya ng ganong pakiramdam. Ganon ang patuloy niyang maiisip sa sarili kung mananatili siya doon. Magstay para ano? Para umasa ng matinong relasyon sa isang bakla? Diyos ko, ano ba naman to? Sa loob-loob niya. Sorry, pero kailangan ko nang umuwi. Hindi ko kayang magstay. Sambit niyang nilagpasan na ito. Hindi makatingin dito. Tinakbo niya ang silid. Kung sana ay kaya niyang takpan ng kumot ang kahihiyang nadarama, nagtalukbong na siguro siya. Pero kailangan niyang harapin ang lahat ng nagawa. Nagpalit siya ng damit at nag-impake. Nang lumabas siya, hila na niya ang kanyang maleta. Wala na si Henry sa unit. Tuliro pa rin siya kaya nagmamadali na siyang umalis. Bahala na. Kailangan lang niyang lumayo muna nang maibsan ang ganong pakiramdam na para bang mas maigi pang lamunin na lang siya ng lupa. Parang iba na ang ambience sa shop na ilang taong naging buhay ni Orang. Parang nawala ng kulay. Dahil wala doon si Henry. Pero alam niyang walang patutunguhan ng feelings niya para sa lalaki. Masasaktan lang siya. Si Jason Machete naman ay nabalitaan niyang nagbakasyon daw sa Amerika. Sa totoo lang, kiber na siya dito. As in, hindi na siya interesado at all. Miss niya lagi si Henry, na hindi na rin nagparamdam pagka-uwi niya ng Pampanga. Ang huling text nito sa kanya, wish daw nitong maging happy siya kay Jason. Sinubukan niya itong i-text ulit pero hindi na ito nag-reply. Kaya naman ngayon ay hindi siya mapakali. Bakit hindi na nag-reply? Hindi kaya nagalit dahil walang nahita sa kanya? Nag-compose siya ng mahabang text message. Hey Henry, sorry na parang hindi exchange deal ang nangyari. Maybe I can make it up to you. Sabihin mo sa akin kung anong pwede kong gawin. Nilaki pa niya iyon ng smiling emoji. Pero hindi pa rin ito nag-reply. Gusto sana niyang tawagan pero napahiya na nga siya sa chat. Gusto pa niyang dagdagan. Natatanggap nito ang messages. Ayaw lang talagang mag-reply. Siguro nga, naasar na sa kanya. Selfish kasi siya. Hindi man lang ito natanong kung ano ba talagang eksaktong iniisip nitong gagawin niya. Trial wife dahil gusto nitong humanap ng babaeng pakakasalan? Para tuluyan na itong makulong sa closet. Pero hindi ngayon nagampanan. O hindi kaya at nagawa rin niya dahil napaligaya siya nito? Kung mag-aasawa ito ng babae, magagawa nitong paniwalain iyon. Pero baka hindi sapat. Baka, ewan. Hindi malinaw sa kanya at nalinawan siguro siya kung hindi siya lumayas-layas at ngayon, gusto na naman niyang harapin ang lalaki at sumbatan dahil ayaw nitong mag-reply. Hindi niya maikwento ang lahat kay Kado dahil parang nakahiya niya rin. Sinabi na lang niyang namiss niya ang Cursings pero hindi pa pinalang mga plano niya sa buhay. Kung tutuusin ay totoo rin naman dahil tulad ngayon, aligaga siya at gustong lumuwas. Bakit hindi nagre-reply si Henry? Ganun ba talaga siya hindi ka reply-reply? Isang simpleng sentence hindi nito magawang ibigay? Kahit isang emoji lang. Pero wala. Totally dead, ma. Baka lalo lang nawala ng amor sa kababaihan dahil siya ang nag-represent ng bandila. At ang gulo-gulo ng utak niya. Siguro naisip, bakit ito magre-reply sa babaeng baliw-baliwan? Lumipas ang ilan pang araw at hindi siya nakatiis. Lumuwas na siya. Gusto lang siguro niyang mag-sorry kay Henry. After all, umalis siya nang hindi sila nagkakatapos. May utang siya rito. Nasa Maynila na siya nang tumawag si Kado. Nasaan ka ngayon? Eto, pabalik na ako sa kondo. Sabi niya, napangiwi. Ayaw niyang magsinungaling dito pero saka na muna siya magpapaliwanag. Siguro dahil sa gulo ng isip, hindi siya dapat nagmaneho. Hayunat na bangga niya ang likod ng van na nasa unahan. Saka siya napatili ng paglingon sa kaliwa. Nakita niya ang isang pick-up na paparating. Nabangga siya niyon sa tagiliran. Iyon ang huli niyang namalayan. Henry?
Sambit ni Orang nang mamulatan ng mata ang lalaki. Don't speak. Anas nito, hinagkan siya sa noo. Nasa ospital siya, may swero sa isang kamay. Manhid ang ibang parte ng kanyang katawan at ng kapain ng noo. Naramdaman niya ang benta doon. May hapdi din siyang nadama sa kanyang pisngi. Anong nangyari? Nabangga ka. You're fine. Except for some minor bruises and wounds. Thank God for seatbelts and airbags. Naalala niya ang ilang nangyari kaya nakapanya ang katawan bigla. Ang sabi ng mga doktor, wala naman daw problema ang initial scans. Pero kailangan kang obserbahan muna. Mabuti hindi malakas ang impact ng bangga. Bumuntong hininga ito. I'm so sorry. Bakit ka nagsusorry? Paano mo ako nahanap? Naguluhan siya. Gaano na ako katagal dito? Tinawagan ako ni Candy. Siya ang nagsabi sa akin kung nasan ka. Apparently, magkausap kayo sa phone nung nabangga ka. Tinawagan din siya ng mga pulis. Saka siya tumawag sa akin. Sinabing nandito ka nga raw. Papunta ka raw sa kondo nung nabangga ka. I'm very sorry. Dapat nag-reply ako sa'yo. Masyadong masama ang kanyang pakiramdam para magpaliwanag. Hindi ngayon. Tahimik lang siya dahil ano ang sasabihin niya. Tumawag ng nurse ang lalaki. At matapos siyang i-examine ay sinabing pwede daw siyang kumain. Naramdaman nga niya ang gutom. Ni hindi niya maalala kung kailan siya huling kumain. May paparating ng pagkain, umorder ako. Sabi ni Henry. Siguro dahil masama ang pakiramdam kaya para bang napaka-vulnerable niya. Naisip din niyang bigla, ang lungkot pala ng buhay niya. Ang lungkot na nga. Ang sagwa pa sa pakiramdam na heto na naman siya. Sa kabila ng realisasyon na isa siyang desperada, nagpapakadesperada na naman. Bakit niya pa kasi pinuntahan ng lalaking to? Mukha tuloy siyang lalong kawawa ngayon. Naaksidente pa siya. Alam kong busy ka, Henry. Okay lang ako dito, sige umuwi ka na. Sabi niya. Ipapatawag na lang niyang isang mananahi. Paluluwasin. Kailangan niya pa sigurong aregluhin ng insurance para sa mga nabangga niya. Kailangan din niyang ayusin ang health card para makabayad sa ospital. Ang sabi ng doktor kanina, kailangang mamonitor ang lagay niya kaya mas mainam na wag muna siyang magbiyahe ng malayo. Dito lang ako. Huwag mo na muna akong isipin. Hindi, nakakahiya. Kaya ko naman. Ang tigas naman ng ulo mo. Kung bakit para siyang batang napagalitan. Kahit hindi naman galit ang tono nito. Hindi siya agad nakaimik. Text ka ng text. Tawag ka ng tawag. Tapos kapag nandito na ako, pinapalis mo naman ako. Ang gulo mong kausap. Ano ang totoo? Pagpapatuloy nito. Sukat na paiyak na siyang bigla. Huwag mo na akong pagalitan, aksidente na nga ako eh. Akmang yayakapin siya nito pero sa huli ay hinawakan na lang ang kamay niyang walang swero. Saka itinaas sa mga labi nito para hagkan. Kumabog ang dibdib niya. Masyado ka namang matampuhin. Pero kapag ako, Bumuntong hininga ito. kapag hindi ka nabugbog, ako ang bubugbog ng yakap sa'yo, Reyna. Lalo na siyang kinabahan. Ano? May angal. Ingat sa pagpili. Kapag iba ulit ang pinili mo, mawawala ulit ako. Ha? Pipilian ba? Kailan kita hindi pinili? Nakaka-amnesia nga siguro talaga ang aksidente, ano? Napatirik ang mga mata niya nang makita ang bakas ng ngiti sa mga labi nito. Nagjo-joke ka pa dyan. Totoo namang pinili mo si Jason. Napanganga siya rito saka sinabi. Alam nga namang ikaw. Alam ko namang bakla ka. Alam ko kaya right from the start. Sinabi sa akin ni Kado lahat. Na wala kang interes sa mga babae. Sa pelikula, halik lang ang patunay na hindi bakla ang isang tao. Sa'yo pala napatiri ko na ang mata mo kulang pa rin. Nalaki ang mga mata niya sa kapilyuhan nito. Sira ulo talaga. Pinaalala pa yon? Grabe ka. Angal niya pero napakagat bigla sa labi. Nagpatuloy ito matapos salatin ang labi niya. Sa dami ng kalokohang sinabi ni Candy, yung totoo ang hindi niya nabanggit sa'yo. Hindi ako guru, Reyna. Idea niyang papuntahin ka sa akin para iligtas daw ang kapatid niya sa pagkaibang sa kapitbahay na mayabang na nireject ka.
para daw matauhan ka na. Aray, sambit niya. At pumayag ka naman. Siya rin ang nagsabi sa akin na kailangan ko raw ng trial wife, ng bago sa buhay ko, ng mag-aasikaso sa akin, para makita ko daw kung gaano ka-toxic ang ex ko, at kung ano ang posibleng naghihintay sa akin pero ayaw kong mag-move on. Bumuntong hininga ito. Muling inabot ang kanyang kamay para pisilin. Nagkasama kami sa ilang projects noon ng kapatid mo. Alam niya ang kwento ko. Kaya nagrenta ako sa unit niya. Dahil naghiwalay kami ng girlfriend ko noon. Magkasama kami sa bahay dati. Bahay ko. 3 years ago na rin. Umalis na rin sa bahay ko ang ex ko pero hindi ako makabalik-balik dun. Masyadong madaming alaala. At the same time, ayokong ibenta dahil ayokong mawala ang mga alaala. Hindi ko rin alam kung bakit si Candy lang ang naihingan ko ng sama ng loob. Siguro dahil one time sinundo niya ako para hindi kami malate sa call time. Tapos nakita niya akong, well, like I said, it was a toxic relationship. She was, she was hurting me. Kapatid mong nag-makeup sa akin para takpan ang pasa sa pisngi ko. Siya lang ang nakaalam nun dahil palagi kong pinagtatakpan si Sam, yung ex ko, na babae. Ngumiti ito ng bahagya. Marahang pinindot ang ilong ni Orang na para bang nahuhulaang itatanong niya kung LGBT ba o hindi ang ex nitong si Sam. Iba na tuloy ang tinanong niya. Nasaan na ngayon yung Sam? May balita ka pa sa kanya? From what I see online, she's great. You probably know her as Samantha Reyes. Laglag ang panga niya. Isa lang namang sikat na social media influencer ang babae. Milyones ang YouTube subscribers niyon. Puro tungkol sa relationships ang content noon at lifestyle. Palaging positive, feel good, life coach vibes ang content. Higit sa lahat, sobrang ganda ng babaeng yun. Ang muka ay sa anghel. Ang katawan ay iyong pinapagawa sa doktor ng mga artista. Pero ang kay Samantha, natural. Grabe ka! Bigla niyang bulalas. Ang ganda nun ha! Tumango ito. Everyone seems to think so. Pero madaming bagay ang mas importante sa buhay. Ayokong ikwento to sa'yo pero siguro kailangan mong malaman. My relationship with her was bad. Toxic. At ako ang palaging naghahabol sa kanya sa tuwing may isipan niyang makipag-break sa kung anong dahilan. Nakilala ko siya nung bata pa kami. Talent din ang mama niya. Si Papa naman, direktor at producer. Palagi siyang sinasama sa mga party, sa mga auditions. Ako naman noon, palaging sinasama ni Papa sa trabaho. Hanggang sa naging kami eventually. Siya ang unang girlfriend ko, kaya hindi ko mapitiwan. Siguro man rin ako kay Papa. Ganon din si Mama kay Papa. Hanggang iwan na rin kami ni Mama. Siguro nadala ko yung trauma na yun. Ang dami-daming lumalapit na babae kahit noon. Sumpa ng pagiging producer, director ni Papa siguro. Pero kahit madaming babae, si Sam lang ang gusto ko. Nung una wala namang problema. Pagbalik ko sa Pilipinas galing sa London Film School, nagbago na siya. Siguro dahil sumikat na siya nung panahong yun, kahit hindi pa tulad ng kasikatan niya ngayon. Palagi niya akong sinisisi sa lahat ng bagay. Hindi maganda ang gising niya, kasalanan ko. Malilate siya, kasalanan ko. Konti ang views ng video niya, kasalanan ko. Hindi maganda ang lighting, kasalanan ko pa rin. Lumaki akong nakikita kay Papa na siya ang nagsusori kay Mama, kahit si Mama ang may mali. Sabi niya palagi nun, happy wife, happy life. So I did the same thing. Yun ang alam kong ginagawa sa relasyon, yung mag-adjust para masaya ang lahat, to keep the peace. Hanggang isang araw, nalaman ko na lang na wala na kami. Na ginawa niyang content ang breakup namin. Hindi niya ako pinangalanan pero biglang ako na ang ex sa dahilan para maisip niyang she deserves more. Gumuhit ito ng air quotes. Ang sama naman ng ugali niya. Bulalas ni Orang. Hindi ko kinukwento sa iba dahil parang iba ang dating. Pero yun ang nangyari. Kaya nung sabihin ni Candy na subukan ko ulit, testingin ko raw kung paano ang isang maayos na relasyon kasama ang mabait na babae, sabi ko, sige, baka panahon na. Pero nung sinabi mong si Jason pa rin ang pipiliin mo, hindi na ako masyadong nakipag-usap sa'yo dahil ayokong maulit ang noon.
Yung parang pinagpipilitan ko ang sarili ko. Kung ayaw, kailangan kong tanggapin. Kaysa pilitin kong ayusin kahit napipilitan na lang. Napanganga na siya sa puntong yun. Nanatiling nakatitig sa kanya ang lalaki. Saka sinabi, At sa palagay ko panahon na, Na, na sumubok ulit. Kung pipiliin mo ko. mahal mo ba ako? Hindi. Sabi nito pero ngiting-ngiti. Nagniningning ang mga mata. Huwag ka namang magbiro sa ganyan, please. Oh, I'm so sorry, baby. Of course I love you. Kaya nga para akong mababaliw nung sinabi mong si Jason ang gusto mo. Hindi siya. Hindi na. Mula nang makilala kita, ikaw na ang gusto ko. Ikaw ang hinahanap-hanap ko. Sinabi ko lang yun kasi napahiya ako. Napayuko siya. Nagiinit ang muka. Kasi sobrang desperado ng dating ko. Noon ko lang na-realize yun. Tapos naisip ko na in love pa ako sa Becky. Parang ang lungkot na nagkakagusto lang ako sa mga lalaking ayaw sa akin. O kaya sa mga lalaking walang pag-asa. Muli nitong itinaas sa mga labi ang kanyang kamay para hagkan. Loko talaga yung si Candy. Kapag wala ka ng pasa, magpapatuloy ang lessons natin. Bigla siyang napangiti. Hindi pa pala tapos? Wala ka pang OJT. Importante yun. Bigla siyang kinilig. Sige ba? Pagkatapos, hopefully, graduation na. Anong graduation? May mga bulaklak, may marcha, may sasabihan ng congratulations. Merong mag-iit siya pero hindi toga, kung hindi bridal bouquet. Napasinghap siya. Henry? Darating yun sa tamang panahon. And I just know it will be worth the wait. Wait, may tanong nga pala ako. Bakit nung may session tayo, nasuka ka after mo kung halikan? Palusot ko lang yun. Talaga bang hindi mo alam kung bakit ako nag-shower? Huwag kang mag-alala. Malalaman mo sa OJT. Fine. Isa pang tanong. Bakit kailangan ng piring at tali? Biglang namula ang mukha nito. Because I like it. It's my thing. I suppose I enjoy the idea of being completely trusted. Do you mind? Not at all. Nanatili siyang nakatitig sa mga mata nito. Saka ngumiti at tumango. Handa na siya sa bagong kabanata ng buhay niya. Wakas.